Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So this video gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Aries for April 20 to 24. So kung bago kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon, Rising mo, sa dulo ng video, may link para mapanood mo yung paano ito malaman. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. For personal readings po and spell works, you can message me and every Friday to Sunday. Nasa Oh My Gulay po tayo sa Session Road for face-to-face reading. Kung gusto niyo pong suportahan ang ating channel para lumago, you can click the join button or the thanks button sa baba. So here are your cards, Aries. So we have here Rescue, Dragon Slayer, Magical Map Shifter, and Heal the Ouch, Sad Embrace, Gentle Gardener, and Magic Stream. And ang yung mga deities is si Pan and Eros. How are you? Ano bang ina-expect natin, Aries, this coming week? Actually, mukhang tatagal to in the next, magpro-progress pa tong reading na to. Ma-experience mo siya within not just this coming week, but also until in the next 8 to 10 weeks pa, almost 2 months pa, magiging progressive tong reading na to. So, ano ba yung mga in-expect nating mangyayari? So, we have here, una is rescue. Ayun. Meron akong post dati sa personal Facebook ko. Ang sabi ko doon, you are your own hero. Naging ano siya, parang download siya sa sarili ko na I am my own hero. Hindi ko kailangan maghanap ng tutulong sa akin, magliligtas sa akin kasi ako dapat yung unang-unang magliligtas sa sarili ko. Kumbaga, ako yung una dapat na magiging best cheerleader ng sarili ko. Ito yung moment na yun yung moment na devastated ako in terms of relationship. Ikaw ba naman, lokohin ka, 'di ba? So, andoon yung part na parang, ano ba yung kailangan kong gawin? So, ito yung sabi ng card dyan, hindi mo kailangang maghanap ng tulong. The mere fact, ikaw mismo ang dapat tumulong sa sarili mo. Ikaw mismo yung gumising sa sarili mo para tumayo. Ito na yung moment na kung saan kailangan mong maging best version of yourself. Kailangan mo pakatatag. Kasi nakarelate ako dito, having a moon in Aries, andoon na you need to learn how to fight your own battle. Mahirap sa una. Yes, sasabihin ko na hindi siya madali, mahirap. Pero kasi pag nasimulan mo, once you make that decision to save yourself, tuloy-tuloy na siya. Magiging progressive na siya. Andoon na madidiscover mo yung sarili mo. That's why yung next card mo is si number 19, Dragon Slayer. Why? Kasi ikaw yung dragon eh. You are that fire. Ikaw yung malakas. Alam mo yung tipong naging malakas ka para sa iba. Naging palaban ka para sa iba. Why not gawin mo yon sa sarili mo? Why not be that dragon who will slay yung who will burn yung mga nakahambalang sa iyo. This is your moment to shine. Progressively ka na ngayon. Andoon na, may mga tagang, sabihin na natin, may magagalit talaga sa iyo kasi nga magiging dragon ka. Pero andoon yung pinapakita ng card sa iyo na kailangan it's time that you stand up for yourself. It's time na ilaban mo yung sarili mo, yung para sa'yo, yung mga ninakaw sa'yo, babawiin mo. At merong passage sa Proverbs, I forgot, sabi doon, kapag ang isang magnanakaw ay nahuli, patunayan nagkasala, kailangan niyang ibalik 7 beses ng kanyang ninakaw. And that's what you're going to do. I-claim back mo yung mga kinuha sa'yo. I-draw back mo lahat ng nawala sa'yo. And this time, 7 times greater. Kaya medyo magkakaroon tayo ng shifting. Kaya nga meron tayong 52. Magical Map Shifter. Pinapala sa'yo ng card na to. Hindi naman huli para magbago. Hindi naman huli para um, para mag-change ka pa. Parang ganito lang siya eh. Ngayon na na-realize mo na kailangan mong magbaguhin, para siya sa MRT, kapag na-realize mo mali yung sinakyan mong bagon, bumaba ka na. Kasi kung papatagalin mo pa, mas matagal yung magiging ikot ng biyahe mo. Imbes na natatapos mo na yung kailangan mong tapusin. Imbes na nakarating ka na or nasakyan mo na yung dapat mo sakyan. Ganun din, parang sa tren. You need to change
yung train na sinasakyan mo na. Bumaba ka na sa early, yung pinakasusunod na station. Why? You need to shift. Huwag mong patagalin kasi usually pag pinapatagal, doon nawawala yung enthusiasm, doon nawawala yung momentum. Minsan masakit pa nun, yung resources na ibibigay sa ng universe, nawawala. So, it's time that you shift. O, yun nga, sige na, okay, may mga galit na, pero dead mo muna tayo sa kanila. Kasi, sabi naman 38, heal the ouch. Literal, heal the ouch. Pagalingin mo yung sarili mo. This is your moment to build yourself. Medyo patapos ka na dapat sa era mo na puro katulong. Ngayon, wala namang masamang tumulong. Wala namang masamang mag-abot tayo ng kamay. Pero walang masama din na priority mo yung sarili mo. Walang masama na ibibigay mo yung best para sa sarili mo. Kasi, wala ibang gagawa nun eh. Hindi mo pwede expect yung mga tinulungan mo na, ay, tinulungan ko sila, so, baka sakali. Baka. Pero, sorry to say, hindi lahat ng tao capable magbalik ng mga naitulong sa kanila. At hindi lahat ng tao marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi lahat ng at maraming tao ang makapalamuka. Diretso na natin 'yon, 'di ba? Which is totoo naman. Now, kasi sabi ni Hilde Ouch, this is your moment to do what you need to do. Focus on your own plans. Kung ano yung magpapalago sa'yo, ano yung magpapalakas sa'yo, ano yung magbibigay sa'yo ng kapasidad para ikaw naman ang maging sentro. May mga kuting sa pa ako. Maging sentro ng mga bagay. At yung mga sugat na natamo mo dati, time naman na bigyan mo ng lunas yung mga yun. Tama na yung pabenda-benda. Tama na yung mga patapal-tapal. It's time that you heal what needs to be healed. Ano ba mga karugtong pa pinapakita ng card? So we have your number 7 brace. So in the next starting this week na to and progressive until 2 months pa, ano na may mga emotions na ilalabas sa universe sa'yo. May mga hinanakit, kumbaga idadaan ka niya sa proseso na kung saan, pangit ng term ko, bubulat-latin niya lahat ng mga naging problema, lahat ng mga naging sakit, lahat ng mga kinimkim mo. Kasi yun yung paraan para gumaling yon. Yes, andoon na parang feeling mo, sasabog ka, feeling mo magiging down ka naman. Pero ang difference kasi neto, kapag pinayagan mo at andoon na pinayagan mo universe na ilabas yun sa'yo, andun yung punto na makita mo. Yung difference ng una mo naranasan yun, ida-down ka. But this time, pag naranasan mo ulit yun, kapag dumaan ka, hinarap mo yung mga sakit na yun, this time, may healing sa bandang huli. Magulo siya. Aminin ko sa'yo. With the eto, number 2, gentle gardener. Kasi mag-isa mo, karamihan dito, mag-isa mo gagawin eh. Karamihan dito, personal mo siyang haharapin. Andoon na parang, ano ka, lone ranger, for the meantime, magiging lone ranger ka habang hinaharap mo yung mga sakit. Kasi yung mga tao, again, ang daming judgmental sa paligid mo, you will learn how to face it on your own. You will learn how to make it on your own. At ang maganda nito, may kita mo na, shoot, kaya ko pala mag-isa. Kaya ko pala na ayusin yung sarili ko. May kapasidad pala ako na lumago sa sarili kong pamamaraan. May kapasidad pala akong hilumin yung mga sugat na yun. On your own. And yung maganda nun, kasi ang maganda nun kasi pag nagawa mo mag-isa, you will know your capacity, ma-extend, at andoon na mapupush yung limit mo. Kasi sa bandang huli, this is what the universe wants. The Magic Stream, number 18. The Magic Stream talks about wholeness. It talks about life. Nagtungkol siya sa blessing, tungkol siya sa abundance, tungkol siya sa prosperity. Pero, paano mo sasaluhin lahat ng ito kung yung puso mo nasasalo is butas-butas? Kung yung puso mo is madaming saltik, may busag-basag siya, hindi mo magagawa. Kaya yun nga, pagdadaanan mo 'to, kaya binibigyan ka ng universe at least a maximum of 2 months para ma-process mo 'to. Why? Because there's a lot of ang dami sa inyo, in House of Aries, there will be a lot of promotions that you will experience. And these promotions, ito yung mga matagal nyo hinihintay. Some of you might even get more famous,
Merong iba na pwedeng makahanap kayo ng magiging partner nyo. Yung partner, hindi lang siya basta romantic, but it could also be in business or a new friend, a family. Madaming klaseng connection ang lalabas bigla. Kasi, your deities, si Pan, sabi niya. So, 17, anxiety, resourcefulness, and a wish to live. And Eros, 19, desire, playfulness, and a wish to connect. Yung sinasabi ng deities mo ngayon, it's time that you find that love in other ways. Kasi maraming paraan paano alagaan at mahalin ang sarili. And hindi ka lang naman dinesign para tumulong sa iba. Yes, part yun ng ating buhay, pero hindi yun ang sentro ng buhay mo. You need to also learn how to live your life, how to love yourself, how to enjoy. Kasi with Eros, na magtataka na may mga iba sa inyo, especially the one with the moon in Aries, eh, pwedeng sa moon, most gusto sa may moon in Aries that you might even find that romantic partner na kayang tapatan yung energy nyo in the next few months. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. So use your free will wisely. At kung bago ka, subscribe, like, and share. At kung kailangan nyo po ng private readings or spell works, you can message me or every Friday till Sunday. Nasa Oh My Gulay po tayo sa Session Road for face-to-face readings. And also, if you want to support us, you can click yung join button or thanks button sa baba ng screen. Aries, maraming salamat sa iyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you soon. From Baguio City, you have a great day. Goodbye for now.